So good afternoon, ladies and gentlemen, students. We are the BS Midwifery students from Section B of this institution, which is the CDS-UGC. And today we will be conducting a health teaching in regard with environmental cleanliness. And my name is Person Carla Zonji Villarma. I am Dual Gimelianos. And I am Casey Baloro. And I am Michelle Amstaro. And I am Mary Shea Samanan. Princess Nicole Nicole. And we are your conductors for this afternoon. But before we start, we will be giving some flyers for you so that you will be aware of what are the actions or practices that we have to do to keep our environment clean. So this afternoon, we will be going to tackle about the environmental cleanliness. But before we start, may request everyone to please stand up for our opening prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Okay, please be seated. And now, nag-introduce naman ko sa akong ka-members kanina. Let's proceed to the acknowledgement of participants. Please listen. I would like to take this opportunity to thank you all sa inyong presence, effort, and participation sa mga education plan. And I hope at the end of the lesson, may makuha na lesson from us and sa program. Thank you, Ms. Lucero. Now next, the purpose and objectives of health teaching. So, if nag-wonder mo sa yung purpose or tumong na mo, nga nag-conduct ni Ani. So, nag-conduct ni Ani, environmental cleanliness is to medical or makaunaw or maka-realize na ano dili ay importante ang pag-maintain sa cleanliness or kaligyo sa tuwag palibot, especially in our institution. Di ba naman yung siya negative impact not just in ourselves but also in our mother earth, di ba? So, in regards sa health education, ang pagkatap ng mga is maibawakan na itong mga practices or mga actions kung saan na itong mga ikayan para makatabang na sa tuwang environment. So, yung expectations of participants. So, good afternoon once again, everyone. So, before we proceed sa among topic ngayon, pwede ba po mamutana sa isang kinsa lang volunteer lang o kung sa inyo ang mga expectation about ano na ang buhato karon o kung sa man inyong kanang pagtuo sa among ano nila. So, kindly raise your right hand. Anyone? The same expectations sa impacto of our Nobody's perfect. Ang inyong kanang answer guide, check na, wala yung wrong sa wala yung iya. Any expectations among itawag on Lord and Lord at our So, since ano ba, expect ko your decision na mabalami how to love our Mother Earth and how to segregate disposal and mas asa may dapat magtapos ng mga basura, mas asa siya sa So, thank you kayo. Very well said, Jugayo. Thank you, kayo. Next. Next. So, ano to siya? Let's start our lesson this afternoon about the environmental cleanliness. Introduction. Environmental cleanliness means keeping our surroundings clean and free from dirt, garbage, and anything that can cause sickness. A clean environment is important because it helps prevent diseases, keeps the air fresh, and makes our home and community safe
and comfortable. Everyone has a responsibility to practice cleanliness by throwing garbage properly and healthy environmentally every day. So, ang environmental cleanliness daw, kay mo siya ang pag-keep or pag-maintain sa itong palibot na limpyo. Especially ang mga basura na kaya may makakita ng basura na nakakatag, kailangan nila ito na siya i-post or butas sa sakto butanganan. Para po, makatabang din siya sa ito para makaprevent or maligaya na ito mga sakit na nagpalibot din sa ito ang surroundings. Environmental cleanliness is the practice of keeping our surroundings clean. Mo siya, environmental cleanliness daw kay mo siya practice aron ma-maintain na ito ang kalimpyo sa ito ang palibot. Free from waste and pollution. It includes properly disposing of garbage. Ganun siya. Proper way of disposing our garbage. So dapat din siya magpataka o labay sa ito mga basura. Especially if plastic siya ay makakause din siya ang pollution sa ito ang environment. And also this teaching plan focuses on promoting environmental cleanliness as an important part of maintaining good health and preventing diseases. And what I have said, ang environmental cleanliness or ang pag-maintain sa pagkalimpyo sa atong environment is makatabang siya ang makalimaligayan na ito ang mga diseases or mga sakit na nagpalibot sa atong surroundings. So objectives. At the end of these health teaching sessions, the learners will be able to understand the importance of environmental cleanliness and practice simple ways to keep their surroundings clean, such as proper waste segregation, proper disposal of garbage, and maintaining cleanliness at home, in school, and in the community to help prevent diseases and promote good health. Why is environmental cleanliness is important, especially in our school? So if nag-water mo, ano daw ang pag-maintain sa kalimpyo sa itong eskwelahan is importante. Importante siya because it creates a safe, healthy, and comfortable place for cleaning. Clean classroom, hallways, and school grounds helps prevent the spread of diseases and reduce accidents caused by litter. A clean school and also improves students' focus, encourage discipline, and teaches everyone who is responsible for taking care of their school surroundings. So, di ba, kung gubot na isang classroom is dili ka-focus sa pagpamina sa mga teachers, di ba? So, kailangan dyan siya i-maintain ang kalimpyo aron natin ka ng peace of mind ikaw, especially if ka subject na to be ato is major subject. Karon na itong focus or itong attention is straight because it's a lesson. And environmental cleanliness is also important because it helps prevent the diseases caused by bacteria, viruses, parasites, and pests. It provides a clean and safe environment for families and communities. It reduces air, water, and land pollution. It also improves our physical and mental well-being because clean surroundings are more comfortable and less stressed. And lastly, it creates a healthier future for the next generation. So next is the causes of environmental pollution. So first is environmental pollution is mainly caused by human activities that harm the environment. Some common causes include. So kung may environmental pollution is kanang nahugawan ng atong palibot. It is because mga ginuhanan sa mga tao na dili mao. So first, there are 8 causes of environmental pollution. First is improper disposal of garbage. So may mga improper, so wala labay ang ubang tao sa ilang basura mo nang padaot ang atong palibot. Next is
So, mo na siya one of the causes why kaya mga sakit ang matulungan, mga pamilya mo, o wala po na patatagal sunod ang atong silingan mo na siya one of the cause. So, next is air pollution from vehicles and factories. So, kanang kayo mga kanan sa mga car tao o iba na ay kanan aso ilang mga sakyanan dito ka grabe na kanya mga ginhawa natin. So, makadaot na siya sa uwa. Next is water pollution caused by chemicals and trash. So, kung ang basura kay matakataka lang laway, for example, maadto sa kanang water sa dagat. So, kapag kung madaot dili lang ang tao kung dili ang mga animals na nasa nagtuyuan ng tubig, so mapektuhan sila no. Daghan kay madaot ito sa mga tumatan at sa ubang tao, wala nila na proper dispose ay ng mga basura. Next, cutting down trees. So, kani, iba sa bukid kay kanang mas less dito ang magbaha kay daghan yung kahoy, maka-help na to siya sa surroundings para kanang to prevent ito sa mga baha. So, dito diba, i-wall ninyo, i-compare ninyo ang sa city o dito sa bukid. Diba ang city kay one kayo ka na init, kayo ka ng murang puro na lang ka ng baho sa mga baho. Unlike dito sa bukid kay makalangkat ka fresh na hangin, then wala na dili din kayo siya init dito sa mga trees, makatabang sila sa atuan. Next is excessive use of harmful chemicals. So, ang paggamit po ng sobrang chemical kay makadaot na siya. For example, pag-pig. So, di ba lain kayo siya kay murang maadik lang sa katao. Ano siya, makadaot siya sa punta sa baho. Next is lack of environmental awareness. So, kung wala awareness o disiplina ang mga tao mo, kalayo na tapos na ilang mga pagpataka-pataka. So, maunang, wala niya, purpose na niya mong ikandagron is, kawalan na sila sa itong kagalingon, lugang ko na lang kung siya, lugang kaalaman sa itong kagalingon. Next is to sum up, environmental pollution is mostly caused by human activities. So, kasagaran siya magtagol siya kay tungkol sa binumatan na sa itong may sitatao nga nagkang pagkataka lang, such as improper disposal of garbage, burning plastics, air and water pollution, cutting trees, using harmful chemicals, and lack of environmental awareness. Therefore, if we want a clean and safe environment, we must learn to be responsible, practice proper waste disposal, cleanliness, and care for the future. Next is benefits of maintaining environmental cleanliness. So first is promote good health. So a clean environment reduces the spread of germs, bacteria, and viruses that causes diseases. Proper sanitation and waste disposal also help keep food, water, and air safe, protecting people from illness. So sa sakto nga istorya no, limpyo ang atong palibot ipahat sa ito atong pangunahuna kaysa baliha sa room mo, bukaw ato ang room, di ba? Lain kayo lang tao, hindi ta comfortable. Next is reduces pollution. Another is proper waste management prevents garbage and harmful chemicals from contaminating the air, water, and soil. This helps keep natural resources clean and safe for both people and wildlife. So proper reduces pollution means the proper waste management helps protect both people and wildlife pollution. So dili lang kita ang mga tao ang mga protektahan mo reduce ang pollution, pati po ang mga hayop. So maprotektahan mo nato sila if ever masakto o segregate na nato mga basura, dili ta maglagay-lagay sa asa. Next is prevent flooding. Proper disposal of waste keeps drainage systems, tunnels, and rivers free from blockage. This allows rainwater to flow properly, reducing the risk of flooding during heavy rainfall. So, di ba, inig baha, kaya daghang basura sa usapan natin, mubara siya, maunang mubag, kanang dili makadali ang tubig, maunang mubara na, di makakos na rin siya, kanang baha na dako, di mga hugor, makayo, so mapiktuhan kita mga tao, no? Kaya, kung isakto pa lang grabe ang mga basura, hindi na siya natabo kay ang mga basura mo, gusto na siya ato sa kuan, galoy na siya, hindi
learn how to do this. So again, in addition to the stereo, and today we're going to tackle about the effects of dirty environment. So, since some of the causes, nakulay effect sa atong mga lifestyle na kinin mo. So, a dirty environment can affect people's health, safety, and quality of life. So, ang dirty environment doesn't affect sa nature lang, but maka-affect siya sa atong kaugalingon, sa atong safety, o sa mga daanan na tulipan mo. So, one of the effect is the spread of diseases such as diarrhea, and respiratory illness. So, kanina ng mga disease is kabalo na bitaw ta nga. Ilang target na place ana is kanang mga dirty na mga surroundings, especially kanang water nga mapundog bitaw. So, dira sila murag mag-reproduce utaman. Tapos, ang kailangan kuan is murag dira na nila ikuan sa tuwa like kuan na ta, makakalata sa mga water illness pangit. Next is bad odor and unpleasant surroundings. So, kani is kanang garbage na improper disposal ito, especially kanang nakakay mga left na mga pagkaon. So, syempre, mabango siya. Dayon, mga kuan siya na mga apekto siya sa atong health because of the odor. Next is the blood drainage that can cause flooding. So, since kanina murag wala kayo familiar kayo sa tuwa kay murag diri is daghan ta mga drainage na wala na ayo, then murag dira na mga kuan ang mga basura matapok na dili na makuha. So maka-cause siya og drainage sa basura, dili na maka-cause siya ng ilo o tarong tubig, cause siya ba. Next is the pollution of air, water, and soil. So, syempre, ang dirty environment ay makapuyot siya sa air, water, and soil. And this affects not only people but also animals and plants. Next is harms to plants and animals. So, same no ka, dirty environment is hindi lang maka-affect sa tuwa but also sa kanina sa plants and animals. Next is reduce productivity and concentration in school. So, di ba, if dirty ang environment o palikot, dili ka makafocus sa tayo, murag, malaya ko ang presence of mind ba? Ikaw ganang bukod, ikaw ganang, so dapat, ako ang i-ano sa itong lifestyle na, itugas ang lifestyle na, imuha ng sakto para makakuan sa presence of mind. Now, last is lower quality of life or productivity. So, pollution lowers the quality of life when people feel less safe, less healthy, and less happy living in our community. So, as a student, we can protect our environment by throwing trash properly, avoiding littering, and also mag-use of plastic. Maka-use of plastic, but atong in-short ng taro sa basurahan. So remember guys, small actions can make a big difference. So next, let's move on to why is environmental cleanliness is important for our health. So environmental cleanliness is important because it helps keep the spread of diseases. Proper waste disposal and success. So here guys, when our surroundings are clean, germs have fewer places to go. So we're malas at illnesses na mga because wala na sila yung makakuhan, ma-reproducean o kanang nilang matutugan mga place kung natay environmental cleanliness. So proper waste disposal, clean water, and good sanitation reduce the growth of harmful germs. So by throwing trash properly and using clean water helps stop harmful germs and bacteria. A clean environment also improves air quality by reducing dust, smoke, and pollution, making it easier to breathe and lowering risk of respiratory diseases. So when if less of smoke pollution, mas cleaner atong ma-breathe without it, mas easier po ato pagkakaroon. And also it prevents mosquitoes, flies, and rats from breeding, which help reduce the spread of diseases such as leptospirosis. So, kani it prevents mosquitoes. So, syempre, if mag-clean na ka sa environment,
team. So, sa ginagawa kanina, kung naikalap ang akong classroom, so dili kita makakaw sa akong lecture notes or lesson sa akong instructor. So, dapat patuloy, iwan atong palibot sa room para maka-concentrate ang kita mag-distract sa mga basura. So, next is avoid single-use plastic. So, instead na gamit ka na one-use only na gamit ang mga plastic. So, magamit ka reusable bottles, bags, and containers. Kaya nakakataw mo siya para maka-reduce sa plastic waste and protects the nature. So, by the way, may explain kami, so actions and practices. So, mga siya yung mga actions na to or dapat i-practice na to sa itong magaling mo na dapat proper na basura or kaya na to pagkakamit. First is avoid single-use plastic. Single-use plastic such as a plastic bags and cups are used only once and then thrown away. They take a very long time to break down and can pollute rivers, oceans, and land using usable bottle bags and container to also reduce plastic waste. So, ang ating single-use plastic, so dapat di kaya na po ang paggamit sa mga plastics, bags, or mga straws, or mga cups. Unlike sa mga usable bottles, type bags, and ano siya nagtabang sa mga environment. Then, dapat ano siya nagpa sa mga pollution, dapat mga nalaga, or dapat di kaya na po ang paggamit. Clean small surroundings regularly. Keep the school clean by picking up litter and cleaning hallways, classrooms, and comfort rooms. So dapat i-limit yung process pinahan kay para comfortable po sa, for example, maglasit ka, basurahan, naka-clean ka, mga basurahan or mga hallways, comfortable po ka. Para malayo po ka sa mga ensures access to clean water. Clean water is important for drinking, washing hands, and eating. Everyone should help keep water sources in and avoid wasting water. Safe and clean water help keep people healthy and prevent disease. So, dapat i-short po na kung karang hugas sa tubig sa kamot, dapat i-pure. For example, gawas-hugas ka na upuan, kamot sa tubig. Wala ka pa ba nung mahugaw ang imuhang gipunaw. And then, short po na dapat, more on tubig po para malayo po sa mga sakit. So, by the way, I am PC, so explaining na kayo the actions and practices. So, promote cleanliness awareness. So, ang paglabay yung saktong basura, namatay 3 hours na reduce, reuse, recycle. So, labay din na to ang basura kung saktong labayanan para hindi ka makakos o sa masas or diseases or hindi mo pa nakataka o labay o basura. And then, keeping our homes, school, public places na hindong siya. Pilit lang kayo din sa sila na kami sa kawasan, malay. And then also, kanang mga drainage bitaw na mapian yung lamok, ako na siya hiyaw kay diya na makakuha o sakit. So, next is participate in cleanup drive. So, ano siya, kaya mga napangitin siya sa keep the community clean and attractive by participating in cleanup drive. So, for example, na kanal dira kay tawag ni nagbarana ang basura. So, participate ako. Kita man ang participate o cleanup drive. So, kita rin yung hinuan na. And then, nakalang mga drainage, na kuya lang mo, ako na ikiyago. So, prevent na to siya spread sa diseases na tungod sa improper waste disposal. So next is
report environmental concern. So, kaya itong magtutulog kahoy, and then, i-report din nato na sa barangay, o kasa na may balan nasa, kung asa may balan, kung asa na pwede report. And then, anak kong mga, pwede ko na ito siya report, kung isa tong mga tao, walay bilik sakto, ang ilang ilagay sa basura. And then, anak kong pagsulod sa basura, di ba mga tao siya sa, klaro kayo malawatan na, dili kung ta pwede nga magsulod basura, pwede sab na ko na siya. And then, ano siya? So, ano to siya, no? Natakil na lang po ang importance, benefits, effects, and causes. So, nga nung galing, kailangan natin maintain ang cleanliness environment. Kaya para to avoid diseases and illness. So, ano siya, kailangan din nato hilagat ang mga basura in a proper way sa garbage bins to avoid any diseases. Especially na kita students or chemical students na healthcare provider namin sa medical field. And then next, na yung pagka-picture na yung kinsay makahatag kung sa mga cause niya or sa effects niya sa ating environment. Pollution. So aside from pollution, like mag-state, isa na short explanation na. That's very good. And because of that, Makay Madala. Thank you for your wonderful question. And next, kani, isa makahatag kung sa ibuan nila din, kung sa possible effects sa ating environment. So, natin ang drugs, possible effect na smoke and environment since nandito sila. So very good, no? Sa ating yung answer. Nag-drive sila, pero matabangan na nagawa ko kiniki for itong environment na malikayan kong pagbaha, pollution, o pag-spread sa mga sakit or diseases. So namin video presentation about the environmental cleanliness.
daghan kayo mga tao nga makagamit ato. So kung may mga recycle, so i-segregate na to ang mga basura to avoid mga problems sa ato ang kalikod. Then reduce, para itong nasa video nga, bring your own kay para iwas sa mga that's all. So now, let's proceed sa question. So since di ko na nakita sa video presentation, rapid line, question, and answer portion. So first question, what is environmental cleanliness? Anyone in the class? Ikaw, wala. Go lang, wala yung Babies, tayo yung nasagpan sa mga babies cars is actually. Nawag me. Okay. Okay, nawag me ha. Sige. Okay, Miss Maurice. Okay, what is environmental cleanliness? So, environmental cleanliness is keeping our surroundings clean and free from trash. Alright. Second question, why is environmental cleanliness is important? Anyone? Maybe. So, environmental cleanliness is important because it can prevent illness and diseases. So, third, how does a clean environment affect our health? It helps us to stay healthy and para makaligay siya sa mga sakit. Alright. Then, next, what are the effects of a dirty environment? Alright, let's see. Very good. And now, what are the 3 R's and what does Alpina mean? So, how can students help keep their school clean? Alright. The last is, what environmental problems do you notice in your environment or recycle institution? Anyone? You can notice. Okay. Of course, talagang isa po na problems ng environment is really proper management. Alright, so, kanan, answer na tama. So, narajud kayo nakatunan sa atong lesson for today. The next is, any question for us? Kung wala po yung hatag or question sa Yes. Sige, go. Dapat. any question from the class? Sige. Why is this? Why is? So, environmental cleanliness is important. Importante kayo siya sa atuan because para malayo ka sa mga sakit-sakit and maprotektahan ang atong kagalingan.
situation na siya na if nakaisa na nakakit nakakit sa'yo, if hindi ka naging mo siya na dapat mo lang sa sa'yo mo, hindi ko siya makakit sa'yo mo dapat mo ito. Shall I answer the question for us? Just to know what is the right to do. So, based on situation, if naman galing kay nakita na isang student, if naka sa eskwelahan, then although mo siya na dapat na proper way ang paglabay niya sa basura, then hindi ganun siya, bigyan mo siya ng minaw, it's better to report na lang mo siya sa guidance or DSA. Para ang DSA or guidance na tayo, take action sa iyang dibuhat. Para dili na din ka mga mong like basic i-focus mo na kayo sa katao kasi na siya violent reaction or harsh words na masulti pa sa imo. So it's better to report na lang para ang DSA or ang guidance counselor na tayo take action sa atong siya na situation. What if one child goes to school? If natin makita that person na makita nga ito hindi proper nilang maglabay. So, atong yung mga is istoryahan siya taro. And also, if dili siya maminaw jud, hindi mo siya maminaw. Oh, nahay mo ta sa every barangay or asa siya nalabay na for Philippines. Hindi man 3 hours. 3 hours. Manong important one. So for me, it is very important in our daily lives as well as the students. Because 3 hours means reuse, recycle, and reduce. So from the word recycle, so dapat na ito siyang i-recycle para kung ang if ako tayo labay ang isang kabutang, then pwede pa siya i-recycle, makakos siya o mga, like, for example, sa mga plastic. Instead na magamit pa natin siya, then yun ang ilabay, makakos siya flat. So naman na siyang importante na i-recycle na ito ang isang kabutang na pwede pa mag-recycle. So reduce, from the word itself, reduce or lessen. The lesson na ito ang paggamit sa plastic. Why? Plastic ay maudyo na siya pinaka-nakong problema sa tuwag environment. Okay? Ang plastic man good, makapulot ka lang kung pagdaog ka, makakause siya o air pollution. Then kung ilapay mo na ito siya bisan asa, makakause ko siya o blocking siya drainage. So man makakause siya o baha. So, ang isa ay reuse. It is very important also to reuse. Same as sila sa recycle. Kaya kung mag-reuse mo ito pa, malasan ko kung mag-reuse ko ito gamit, nabutin, for example, natin extra sinina, natubali na sa video. If reuse na ito siya, like, isip siya, pwede na ito siya imon o trapo sa mga sandok, ganyan na bitaw. Kaya para instead of pupalit pa ta, narate magamit na mas nakasave pa ta rin nakatabang pa ta sa atong environment. So mo na siya na is very important at 3 hours sa tuwa. Kung importante sa tayo siya, nato siya maibawan o makatunan kaya para matabangan na ito atong environment, especially nowadays nga mag-climate change ko nung ay hindi natin siya agapan bitaw ang pagkuhan para lagay sa basura sa nasa and so conclusion sa ta. So environmental cleanliness is important because it protects our health. So once again, environmental cleanliness is importante dyan siya para ma-avoid nato ang pag-spread sa diseases or illness. And also it helps us preserve for future generations mga maabot pa mga katuligan. And also it helps our environment to
avoid those mga pagbaha, disaster sa environment is landslide, tsunamis, kaya ka ng pagbaha. Mag-energy ka rin usually mahitabo sa environment with especially kung ang lugar na gamay baha lang, ay gamay ulan lang, baha na dayon. Kaya tungkol na sa improper disposal of waste. So also siya. And now let's proceed to our